Habol! Anim na patong ngang itim na plastik na karaniwang ginagamit sa basura. Bawat patong ay maingat na binalot at mahigpit na tinalian ng makapal na tape. Pagkatapos ay pilit itong isiniksik sa isang luma at maruming sako bago walang awang itinapon sa malamig na dagat. Nang makita at buksan ito ngang isang tagalinis sa dalampasigan ng busan nong tanghali ngang Mayo 31, 2002. Tumambat sa kanya ang isang karumal-dumal na eksena na magmamarka sa kanyang isipan habang buhay. Isang batang babae. Nakasuot pa ng buong damit. Walang anumang senyales na siya ay ginahasa. Ngunit ang kanyang katawan ay tatad ng saksak. 40 saksak. Nang suriin nga na doktor ang kanyang bangkay, napansin nila ang isang napakakabigat na detalye. 2 o 3 lamang sa mga saksak na ito ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang natitirang mahigit 30 sugat ay mababaw at paulit-ulit. Para bang hindi, layunin negasalarin na patayin siya kaagad. Para bang sinasadya siyang saktan ng dahan-dahan. Para bang may pilit na pinapaamin sa kanya habang nararamdaman niya ang bawat hapdingang patalim bago siya tuluyang binawian ng buhay. Sino ang gagawin ganito kalagim na krimen? At ano ang kasalanan kaawa-awang babaeng ito upang danasin ang ganitong uring paghihirap? Ang pangalan ng biktima ay Yang. 22 taong gulang pa lamang siya nang mangyari ang karumal-dumal na sinapit niya. Hindi siya tubong busan. Lumuluwas lamang siya mula sa isang malayong at mahirap na probinsya sa timog upang makipagsapalaran. Ang tanging bitbit niya ay ang kagustuhang mayahon ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya sa kahirapan. Dahil walang kakayahang makapag-aral sa kolehiyo, tinanggap niya ang trabaho bilang isang ordinaryong serbidora sa Tayang Cafe. Sa mga nakakakilala sa kanya, siyang ay isang napakabait, tahimik at napakasipak na bata, habang ang ibang mga dalaga sa kanyang edad ay nag-aaksayang ang pera sa mga magagarang damit, pampaganda, at paglabas kasama ang mga kaibigan. Siyang ay kaiba, wala siyang pakialam sa maluhong kabataan. Ang tanging layunin niya ay makaipon ng sapat na pera. Araw-araw siyang nagpapagot, tinitis ang habangang oras ng pagtatrabaho, upang bawat buwan ay makapagtabi siyang mahigit 1,000,000 won sa kanyang bank account. Mayroon din siyang hiwalay na ipon na hulugan buwan-buwan. Ginagawa niya ang lahat ng ito dahil mayroon siyang isang malaking pangarap. Ang makapag-aral ng culinary arts at maging isang sikat na chef balang araw. Dahil sa takot na manakaw ang kanyang pinahirapang ipon sa kanyang maliit na inupahang kwarto, palaging dala-dala ni Yang ang kanyang mabangbuk, mapersonal na selyo, at identification card sa kanyang bag, saan man siya magpunta. Tinuturing niya itong parang sariling buhay dahil naroon ang lahat ng kanyang pag-asa. Ngunit hindi niya alam, ang mismong pag-ingat na ito ang magdadala sa kanya sa madilim niyang wakas. Ibalik natin ang panahon. 10 araw bago matakpuan ang kanyang malamig na bangkay sa tabing dagat. Mayo 21, 2002, gabi na. Mag-ika-10 ng gabi nang matapos ang duty niyang sa cafe. Nakagawian na niyang umuwi kaagad pagkatapos ng trabaho dahil sa sobrang pagod. Ngunit ng gabing iyon, nag-iba ang kanyang landas. Imbes na umuwi, nagtungo siya sa Seomyeon, isang sikat at mataong lugar sa Busan na puno ng mga ilaw at negosyo. Eksaktong alas 11 ng gabi, tumawag siya sa kanyang nakababatang kaibigan na si Jung. Ang sabi niya, nasa Seomyeon daw siya dahil may kikitain siyang isang lalaki na tinawag niyang Daebak Boss. Pupunta raw siya upang makita ang pagbubukas ng bagong negosyo nito. Iyon ang huling beses na may nakarinig sa boses ni Yang. Pagkatapos ng tawag na iyon, tila nilamon siya ng gabi at tuluyan ng naglaho. Kinabukasan, hindi pumasok sa trabaho si Yang. Lumipas pa ang ilang araw at walang sinuman ang nakakaalam kung nasaan siya. Labis na nag-alala ang kanyang nakatatandang kapatid na babae kaya pinuntahan nito ang kwarto ni Yang. Ngunit walang tao doon. Pinuntahan niya ang cafe. Ngunit mismong ang mga katrabaho nito ay nagtataka at nag-alala kung bakit bigla siyang nawala ng walang paalam. Dahil sa matinding kaba. Noong Mayo 30, formal na nagulat ang kapatid sa mga otoridad tungkol sa pakawalang dalaga. Kinabukasan matapos mag-report ang kapatid, natagpuan ang nakakapanggilabot na sako sa dagat. Agad na kumilos ang pulisya ng Busan. Una nilang hinanap ang tinatawag na Daebak Boss na binanggit niyang sa huling tawag nito. Subalit, matapos ang masusing investigasyon, napatunayan na walang kinalaman ang taong ito sa krimen.
Mayroon siyang matibay na patunay na nasa ibang lugar siya nang gabing mawala ang dalaga. Sunod nilang inimbestigahan ang lahat ng mga naging paboritong customer sa cafe na posibleng nakasalamuhan niyang. May isang lalaking naging kahina-hinala dahil nagsinungaling ito sa kanyang kinaroroonan. Ngunit matapos ang mahabang pagtatanong, lumabas din na hindi ito ang pumatay. Tila mangmang na nangapa sa dilim ang isang grupo ng mga pulis. Subalit, sa kabilang banda, isang hiwalay na grupo ng matatalinong investigador ang tahimik na nakatuklas ng isang napakahalagang ebidensya. Isang ebidensya na nakpabaho sa buong takbo ng investigasyon. Naisipan nilang suriin ang galaw ng pera sa bank account ni Yang, ang mismong account kung saan nakatago ang lahat ng kanyang dugo at pawis. Ang natuklasan nila ay nagpatindig ng kanilang magabalahibo at nagbigay nga linaw sa motibo ng pamamaslang. Eksaktong Mayo 22, kinabukasan matapos mawala si Yang, noong nga oras na pinaniniwalaang siya ay brutal na pinahirapan, may isang taong nag-withdraw ng halos 3 milyong won mula sa kanyang account at ang mas nakakagulat, ang transaksyon ay ginawa sa mismong bangko na 1 minutong lakad lamang mula sa Taeyang Cafe. Napakalapit sa lugar kung saan huling nagtrabaho si Yang. Nang makuha nga pulis ang video mula sa security camera ng bangko, nakita nila ang isang lalaki. Nakasuot ito ng sombrerong may logong ang baseball na pilit na itinatakip sa kanyang mukha habang kumukuhang pera. Ngunit may isang nakakapanggilabot na detalye sa video na pumukaw sa pansing NGMGA investigador. Nang subukan ngang lalaking nakasombrero na kunin ang pera sa makina, nakamali siya ng 2 beses sa pagtip ng sikretong password ng dalaga dahil hindi makuha ang pera. Malinaw na ipinakita sa video na lumabas siyang bangko. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang lalaki. Nag-type ang bagong numero at sa pagkakataong ito, nakuha niya ang lahat ng pera. Bakit siya lumabas? Kanino niya nalaman ang tamang numero nang bumalik siya? Biglang nanlamig ang buong katawan ng mga pulis nang mapagtanto nila ang isang malagim na katotohanan. Noong nga oras na lumabas ang lalaking bangko, malamang ay binalikan niya siyang nakasalukuyang nakatali, nag-iisa at nagdurusa. Ang mahigit 40 mabababaw na saksak sa katawan ng dalaga ay hindi ginawa upang patayin siya. Ginawa iyon upang pilitin siyang ibigay ang tamang numero ng kanyang pinahirapang yaman. Buhay pa kaya si Yang at umiyak sa sakit habang binibilang ng lalaking ito ang kanyang pera mula sa makina. At ang pinakamahalagang tanong na magbubukas sa panibagong kabanatang kasong ito, sino ang lalaking nakasombrero? At nag-isa lamang kaya siya sa paggawa ang karumal-dumal na krimeng ito, patuloy na bumabagabag. Sa isipan NG Mega, investigador ang malabong. Larawan NG, lalaking nakasombrero mula sa security camera, NG Bangko. Habang pinapanot nila ang tape ng paulit-ulit, hindi nila maiwasang makaramdam ng matinding galit at pagkabigo. Nasa harap na nila ang taong maaring pumaslang o may direktang kinalaman sa malagim na sinapit ni Yang. Ngunit dahil sa kakulangan ng teknolohiya noong taong 2002, napakahirap kilalanin ang muka sa likod ng nakababang sombrero. Wala silang malinaw na pagkakakilanlan. Wala silang pangalan. Ang tanging alam nila ay may isang lalaking naglalakad ng malaya dala ang perang pinahirapan ng isang inosenteng dalaga na noong mga oras na iyon ay maaring nahihinggalo pa lamang sa isang madilim at malamig na lugar. Sa loob ng maraming araw, walang tulok na naganap ang buong puwersa ng kapulisan ng Busan. Kinausap nila ang lahat ng manggatao sa paligid ng Taeyang Cafe at ng bangkong pinag-withdrawhan ng lalaki. Baka sakaling may nakakita sa kanya. Baka sakaling may nakapansin sa isang lalaking balisa at may bahid ng dugo sa damit, ngunit tila naging isang multo ang salarin. Walang nakakita, walang nakapansin, ang tanging naiwan ay ang malamig na bangkay ni Yang at ang kanyang nawasa na pangarap na maging isang tanyak na chef. Ang nakatatandang kapatid ni Yang ay araw-araw na pumupunta sa presinto. Umaasang may magandang balitang sasalubong sa kanya. Umiyak siya hanggang sa mawalan ng boses. Nagmamakaawa sa mga pulis na hanapin ang walang pusong pumatay sa kanyang kapatid. Ang sakit ng pagkawala ay mas lalong tumitindi dahil alam niyang ang kapatid niya ay walang ibang ginawa kundi maging mabuti at magsikap para sa kanilang pamilya. Hindi niya matanggap na ang ganitong kabuting tao ay makakaroon ng napakalupit na wakas. 20 araw ang lumipas matapos ang unang pag-withdraw ng pera. Ika-12 ng Hunyo. Sa puntong ito, inaasahan ng mga pulis na magtatago na ang salarin dahil alam nilang mainit na ang mata ng batas sa kaso. Inakala nilang hindi na muling gagalaw ang mga ito. Ngunit nakamali sila.
Isang napakalaking pagkakamali na magpapakita kung gaano katuso at kawalang hiya ang mga taong nasa likod ng krimang ito. Sa isang sangay ng parehong bangko, ngunit sa malayong lugar ng Deokcheondong na kabilang pa rin sa lungsod ng Busan, dalawang babay ang pumasok noong kalagitnaan ng araw. Hindi sila mukhang makriminal. Sa unang tingin, para lamang silang mga ordinaryong customer na may gagawing transaksyon. Ang isa sa kanila ay may medyo malaking pangangatawan, habang ang isa naman ay may katamtamang hugis ng katawan. Kalmado silang lumapit sa lugar ng paghihintay. Walang bakas ngang kabasa kanilang makilos. Nag-usap sila ng mahina bago sinimulan ang kanilang maitim na plano. Napansin sa kuha ng kamera na mayroon silang malinaw na paghahating gawain. Nakaplano ang bawat galaw, parang isang pelikulang matagal na nilang pinag-ensayuhan. Ang babaeng may katamtamang katawan ang unang kumilos. Lumapit siya sa isang teller na nakaduti nung araw na iyon. May hawak siyang identification card at isang bankbook. Ang bankbook na ito ay hindi ang ordinaryong savings account na unang ninakawan ng lalaking nakasombrero. Ito ang time deposit account ni Yang, ang account kung saan nakatago ang 5 milyong won ang pinakamalaking iPhone ang dalaga, ang mismong pondong gagamitin sana niya sa pagpasok sa culinary school. Ginamit ng babay ang identification card ni Yang upang humingi ng panibagong password. Nagkunwari siyang nakalimutan niya ang kanyang PIN. Dahil hawak niya ang orihinal na ID at ang orihinal na selyo o stamp na madalas ginagamit sa South Korea para sa mga opisyal na dokumento, nagawa niyang kumbinsihin ang sistema na siya ang nagmamay-ari ng account. Pagkatapos makuha ang bagong password, bumalik siya sa kanyang upuan at iniabot ang mga dokumento sa kanyang kasamang may malaking pangangatawan. Ngayon, ang babaeng may malaking pangangatawan naman ang lumapit sa ibang teller. Ang layunin niya, sirain ang time deposit account at kunin ang lahat ng 5 milyong won ng buo. Ngunit hindi naging ganun kadali ang lahat. Habang pinoproseso ng teller ang transaksyon, napansin nito ang isang kakaibang detalye. Tiningnan ng teller ang mukha sa identification card at tiningnan niya ang mukha ng babaeng nasa kanyang harapan. Kahit paano, may pagkakapareho ang hugis ng mukha. Ngunit bilang isang sanay na empleyado ng bangko, naramdaman niyang may mali. Bukod pa rito, napansin ng teller na 6 na buwan pa ang hihintayin bago sana magmature ang time deposit. Bakit kailangan kunin ngayon kung kailan malaki ang ibabawas na penalty? Nagtataka at nagdududa. Tiningnan ng diretsong teller ang babay at sinabi, mukhang hindi po yata kayo ang nasa litrato. Sigurado po ba kayong sa inyo ang account na ito? Ito na sana ang pagkakataon. Ito na sana ang sandali kung saan mabibisto ang kanilang kasamaan. Ngunit bago pa man makasagot ang babaeng may malaking katawan, mabilis na sumingit ang kasama nitong babae. Lumapit ito sa counter at may tiwala sa sariling sinabi, ako po ang may-ari niyan, makasama po kami. Medyo nagiba lang po ang hitsura ko dahil pumayat ako ng kaunti, pero ako po talaga iyan. Tingnan niyo, nasa akin ang lahat na orihinal na dokumento. Bakit niyo pa kami pinagdududahan? Napakita ngang inis at pakairita ang babay, na tila ba na insulto siya sa pagtatanong ng teller. Dahil sa takot na makaroon ng eksena sa loob ng bangko at dahil na rin sa kumpleto naman ang lahat ng mga kinakailangang papeles at selyo, napilitan ang teller na ipagpatuloy ang proseso. Inabot niya ang 5 milyong won sa dalawang babae. Kinuha nila ang pera, mabilis na isinilit sa kanilang bag, at tuluyang lumabas ng bangko na parang walang anumang nangyari. 5 milyong won. Ang katumbas ng ilang taong pagod, puyat, at pagtitiis ni Yang sa loob ng cafe. Ninakaw lamang ng 2 estrangherong babae sa loob ng ilang minuto. Nang matuklasan ng mga pulis ang pangyayaring ito kinabukasan, halos magwala sila sa presinto sa pinahalong galit at pagkapahiya. Paano nangyaring nakuha muli ang perangang biktima sa kabilang patuloy nilang investigasyon? Ang mas nakakapanlumo ay ang katotohanang nagkaroon ng napakalaking pagkukulang ang mismong nga autoridad sa umpisa pa lamang ng kaso. Nang matuklasan nilang nawawala si Yang at may nag-withdraw ang kanyang pera noong Mayo 22, dapat sana ay agad nilang ipina-freeze o pinahinto ang lahat ng bank accounts na nakapangalan sa biktima. Ito ang pinaka-basic na hakbang sa anumang investigasyon na may kinalaman sa pagnanakaw at pagpatay. Ngunit dahil marahil sa pagkalito o kapabayaan sa unang yuktong ang paghahanap, nakalimutan nilang i-block ang time deposit account. Ang pagkakamaling ito ng mga pulis ang nagbigay daan upang manakaw ang natitirang yaman ni Yang. Ngayon, mas lalong naging komplikado ang kaso. Noong una,
Isang lalaking nakasombrero lamang ang hinahanap nila. Ngayon, may dalawang babae ng sangkot. 3 tao. Isang grupo kaya ito nga mga profesional na mamatay tao at magnanakaw. At ano ang tunay nilang motibo? Bumalik ang mga investigador sa bangko sa Deokcheondong upang magtanong sa lahat ng empleyado. Isa-isa nilang kinausap ang mga teller, ang manager, at ang mga security guard na nakaduty ng araw na iyon. May isang matandang security guard ang lumapit sa mga pulis. Nanginginig ang kanyang boses habang inaalala ang mga pangyayari. Naalala ko po ang dalawang babaeng iyon, sabing gwardiya. Pansin na pansin ko sila dahil kakaiba ang kilos nila pagpasok pa lamang. Pero hindi lang po silang dalawa ang nagpunta rito. Napatihil ang hepeng mga investigador at matalim na tiningnan ng gwardiya. Anong ibig mong sabihin? Sino ang kasama nila? Huminga ng malalim ang gwardiya bago sumagot. Bago po sila pumasok sa loob ng bangko, nakita ko silang may kausap na isang lalaki sa labas. Nahihintay po ang lalaking iyon sa di kalayuan habang nasa loob ang dalawang babae at nakasuot po siya ng isang sombrero. Isang sombrerong may logo ng baseball. Tuluyang nanlamig ang paligid. Iisang grupo nga sila. Ang lalaking nagpahirap kay yang para sa unang password at ang dalawang babaeng ito ay makakasabwat. Ngunit ang mas nakapangingilabot na tanong ay ito. Paano napunta sa mga kamay ng 3 taong ito ang identification card, original na selyo, at mga bangbuk ni yang napalagi nitong itinatago sa kanyang sariling katawan? Sila ba ay mga ordinaryong customer lamang sa cafe gaya and iniisip ngang marami o may mas madilim at mas malalim na lihim na nagugnay sa kanila at sa kaawa-awang biktima? Nang malaman ng makulis na 3 tao ang sangkot sa pagnanakaw, isang nakakilabot na katotohanan ang bumalot sa buong investigasyon. Paano nila nakuha ang mga pinakaingatang gamit niyang, ang kanyang identification card, ang kanyang personal na selyo, at ang kanyang nga bangbuk. Alam ng lahat ng nakakilala sa biktima na hindi niya kailanman iniwan ang nga ito. Nakatago ito sa kanyang bag na palagi niyang daladala. Kahit saan siya magpunta, itinuturing niya itong parang sarili niyang buhay. Walang ibang paraan upang makuha ang nga ito kundi sa pamamagitan ng dahas. Pilit itong inagaw mula sa kanya habang siya ay walang kalaban-laban at nagmamakaawa. Dahil sa bigat ng sitwasyon at sa kawalan ng malinaw na pagkakakilanlan sa lalaking nakasombrero, nagpasya ang pulisya ng ambusan na gawin ang pinakamabigat na hakbang. Inilabas nila sa publiko ang malinaw na video at mga litrato ng dalawang babaeng pumasok sa bangko. Ipinakalat nila ito sa buong bansa. Ipinaskil sa mga kanto, sa mga estasyon ng tren, sa mga palengke, at ipinalabas sa mga balita sa telebisyon pati na sa mga sikat na programa na tumutulong lumutas ng mga krimen. Kumpiyansa ang mga pulis. Napakalinaw ng mga mukha ang dalawang babae. Sa isip nila, imposible na walang makakilala sa mga ito. Sa loob lamang ng ilang araw, tiyak na ulan ngang gatawag mula sa mga nagmamalasakit na mamamayan. Ngunit lumipas ang mga araw, naging linggo, naging buwan, at ang mga buwan ay umabot sa mga taon. Nakakabinging katahimikan. Walang ni isang tawag. Walang nakakakilala sa dalawang babae o kaya naman ay walang gustong magsalita dahil sa takot. Unti-unting lumamig ang kaso. Ang mga investigador, nanunggo na ay puno NG Pagasa, ay unti-unting napagod, napalitan, nalipat NG ibang destino, o nagretiro na sa serbisyo. Ang mga nakapaskil na litrato, ng mga suspek ay unti-unting kumupas at napunit sa mga pader nga lungsod. Ang pamilya ni yang ay naiwan sa matinding kalungkutan at kawalan ng hustisya. Ang hustisya na tila tuluyan ng nakalimutan ng mundo. Lumipas ang 15 mahahabang taon. Dumating ang taong 2017 sa ilalim ng batas ng South Korea. Nung mga panahong iyon, ang kasong pagpatay ay mayroong limitasyon o tinatawag na statute of limitations na 15 taon lamang. Ibig sabihin, pagsapit ngang Mayo 21, 2017, kapag hindi pa rin nahuhuli ang mga pumatay kay Yang, sila ay magiging malaya na habang buhay. Kahit na lumantat sila at umamin sa publiko na sila ang walang awang sumaksak sa dalaga, wala nang magagawa ang batas upang ikulong at parusahan sila. Isang napakasakit at napakapait na katotohanan para sa pamilyang biktima. Bibilangin na lamang nila ang nanatitirang araw at tuluyan nang magsasara ang kaso nang walang nakakamit na hustisya. Para na rin nilang pinatay muli si Yang. Ngunit tila hindi pa tapos ang tadhana. Tila hindi pa pumapayag ang kaluluwa ni
Yang namatapos ang lahat sa ganitong kawalang katarungan bago pa man sumapit ang kinatatakutang petsa, nakaroon ng isang himala at napakalaking pagbabago sa batas ng bansa. Ipinasa ang Taiwan Law, isang batas na nagtatanggal sa limitasyon ng panahon para sa mga kasong pakpatay na naganap mula taong 2000 pataas. Dahil dito, muling nabuhay ang pag-asa ng pamilya at mga pulis. Hindi na magsasara ang kaso. Maaari na muling habuling ng batas ang mawalang pusong salarin, kahit hanggang sa dulong walang hanggan. Muling umingay ang kaso ni yang sa mga pahayagan at telebisyon. Ipinaalala ng media sa buong bansa ang malagim na sinapit ng dalagang serbidora na pinatay dahil lamang sa kanyang ipon na gagamitin sana sa pag-aral. Ipinakita muli ang mga malinaw na mukha ng dalawang babae sa bangko at ang malabong hugis nga laking nakasombrero ng baseball. Nanawagan muli ang mga autoridad, umaasang may makokonsensya o may makakaalala. At noong Abril 2017, isang buwan bago sana mapaso ang orihinal na palugit ng kaso, isang hindi inaasahang pangyayari ang yumanik sa presinto ng Busan. Tumunog ang telepono nga investigador. Isang namamalasakit na mamamayan ang nasa kabilang linya. Mayroon siyang impormasyon. Isang napakahalagang impormasyon na 15 taong tahimik na hinintay ng mga pulis sa bawat pagpatak ng orasan. Nakilala ng taong tumawag ang dalawang babae sa video. Ibinigay niya ang kanilang mga pangalan, kung ilang taon na sila ngayon, at ang lugar kung saan sila madalas tumambay noong panahong iyon. Lumabas na ang dalawang ito ay mga dating serbidora, din sa isang inuman o bar na madalas tambayan ng mga kalalakihan. Agad na kumilos ang buong puwersang gulisya. Wala silang sinayang na oras o pagkakataon. Pinuntahan nila ang mga lugar na binanggit ngang tumawag at matagumpay nilang nadakip ang dalawang babay. Nang makaharap ng mga pulis ang dalawang suspek sa loob ng malamig na silit ng investigasyon, inakala nilang matatapos na ang lahat ng paghihirap nila. Inakala nilang tuluyan na itong amin sa pagpatay at ituturo na sa wakas ang lalaking kasabwat nila na pumaslang kay Yang. Ngunit nang simulan na ang formal na pagtatanong, isang pahayag mula sa dalawang babay ang muling nagpagulo at yumanik sa buong kaso. Isang pahayag na tuluyang nagpabagsak sa teorya ng kapulisan. Ano ang sinabi ng dalawang babae na nagpabigla sa mga investigador? At sino ba talaga ang misteryosong lalaking nag-utos sa kanila upang nakawin ang pera ni Yang? Nang magsimulang magsalita ang dalawang babae sa loob ng malamig na silit ng investigasyon, gumuho ang lahat ng matatayok na inaasahan ng mga pulis. Ang mga investigador na nakatayo sa paligid nila ay naghihintay ng pag-amin tungkol sa isang madugong pagpatay. Subalit ibang kwento ang namutawi sa kanilang mga labi. Umiyak, nanginginig sa matinding takot, at halos lumuhod sa pagmamakaawa. Mariin nilang idiniin na wala silang kinalaman sa pagkawala at pagkamatay ni Yang. Sila ay mga ordinaryong serbidora, lamang sa isang maliit na inuman, isang bar na madalas tambayan ng mga kalalakihang naghahanap ng panandaliang aliw. Ayon sa kanilang sinumpang salaysay, ang lalaking nakasombrero sa video ay hindi nila kasabwat sa pagpatay, kundi isang madalas na parukyano sa kanilang pinagtatrabahuhan. Isang gabi, nilapitan sila nito at inalok ng isang pabor na tila napakasimple. Pakiusap daw ng lalaki, tulungan siyang mag-withdraw ang pera mula sa isang account dahil may problema raw siya sa kanyang pagkakakilanlan sa bangko. Kapalit ng pabor na ito, pinangakuan silang lalaking malaking halaga bilang pabuya o tip dahil sa tukso ang madaling pera at dahil kilala naman nila ang lalaki bilang isang madalas na customer. Pumayag sila nang walang maraming tanong. Ginawa nila ang lahat ng ipinag-utos nito. Ang pagpapalit ng password gamit ang peking dahilan at ang tuluyang pagkuhang 5 milyong won. Hindi nila kailanman inakala na ang perang iyon ay galing sa isang inosenteng babaeng walang awang pinagsasaksak hanggang malagutan ng hininga sa isang madilim na lugar. Isang nakapanlulumong katotohanan ang bumungat sa mga autoridad matapos marinig ang pahayag na ito. Kung totoo ang sinasabi ng dalawang babay, at wala mang matibay na ebidensya upang patunayan na sila ay naroon nung mismong oras ng pagpatay, sila ay may tuturing lamang ng mga kasabwat sa krimen ng pagnanakaw at pandaraya. At dito pumasok ang pinakamasakit na bahaging batas. Ayon sa saligang batas ng bansa noong mga panahong iyon, paso na ang 15 taong palugit para sa makasong may kinalaman sa pagnanakaw o panloloko. Tanging ang kasong pagpatay lamang ang nabiyan ng walang hanggang limitasyon dahil sa bagong ipinasang batas. Ibig sabihin, kahit na nasa harap ng mapulis ang mataong kumuhang pinahirapan ni Yang, wala silang anumang kapangyarihan upang ikulong at papanagutin ang mga ito.
Malaya silang ginakalabas enigri presinto. Naiwan anga investigador na nakakuyong anga palad. Puno eniga, pagabigo, pait, at galit. Ngunit hindi tuluyang nakpatalo ang kapulisan ngang busan. Ginamit nila ang pag-aming ito bilang isang napakalakas na sandata. Gamit ang mga detalyadong impormasyong ibinigayng dalawang babae tungkol sa lalaki. Pati na rin ang masusing pagsusuri sa lahat ng mga tawag sa telepono at mga cell site noong taong 2002. Natukoy rin nila sa wakas ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaking nakasombrero ng baseball. Ang lalaki ay 31 taong gulang nung mangyari ang karumaldumal na krimen. Wala siyang matinong trabaho. Isa siyang taong lulong sa iba't ibang uring sugal at baon sa napakalaking utang sa mga credit card na hindi niya mabayaran. Subalit ang mas nakakapangilabot na natuklasan nga, pulis ay ang katotohanang ang lalaking ito ay hindi isang baguhan sa pagawang kasamaan. Sa pagitan ng taong 2002 hanggang 2017 kung kailan tahimik at patay na ang kaso niyang. Ang lalaking ito ay nakulong na pala ng halos 10 taon. Nahatulan siya sa mga malalalang kaso tulad ng panggagahasa sa isang walang laban na biktima at pagpapatakbo ng isang ilegal na sindikato ng prostitusyon na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Isang tunay na halimaw na nakataong kalalabas. Lamang ng kulungan ng muli siyang matukoy ng mga autoridad para sa kaso niyang. Binuongam ga pulis ang kanilang pinakamalakas na puwersa, nagplano ng maigi, at matagumpay na nadakip ang lalaki sa kanyang pinagtataguan. Walang anumang pag-alinlangan sa puso at isipan ng mga investigador na siya na nga ang pumatay kayang. Ang motibo ay napakalinaw, na parang sikat ng araw. Kailangan niya ng malaking halaga ng pera, nang mabilisan upang bayaran ang mga nakbabantang utang sa sugal. Dahil doon, tinarget niya ang kaawa-awang siyang. Dinukot ito noong gabingang Mayo 21. Pinahirapan sa pamamagitan ng 40 saksak upang makuha ang tamang password ng bank account at saka walang awang itinapon ang nakabalot nitong bangkay sa malamig na dagat upang pagtakpan ang krimen. Subalit, ibang klase ang katusuhan at kawalang hiyaan ng kriminal na ito. Sanay na siya sa pasikot-sikot ng batas dahil sa tagal ngang panahon na inilagi niya sa loob ng bilangguan. Sa loob yan igra presinto, tuwirang binaglaruan niya ang investigador. Kapag oras ng pahinga, kapag inilalabas siya upang manigarilyo sa likod ng gusali at nakikipag-usap ng informal sa mga pulis, nagbabago ang kanyang ugali. Palakaibigan siyang nakikipagkwentuhan at paminsan-minsan ay sadyang nagbibitaw nga mga pahiwatig at detalye tungkol sa pamamaslang na parabang ipinakmamalaki pa niya ito. Ginagawa niya ito upang makakuhang pabor mula sa mga bantay isang masarap na pagkain, mainit na kape, at dagdag na sigarilyo. Alam niyang kapag nasa labas at walang kamera, hindi maaring gamitin sa korte ang anumang sasabihin niya bilang opisyal na pag-amin. Ngunit sa sandaling ibalik siya sa silid investigasyon, sa sandaling buksan ang kamera, i-record ang boses, at simulan ang opisyal na pagtatanong para sa dokumento ng korte, biglang nagiba ang kanyang kwento at personalidad. Sa harap ng formal na investigasyon, nakataas ang noo at marin niyang itinanggi ang napakabigat na paratang na pagpatay. Tumingin siya ng diretso, walang kakurap-kurap sa mga matang hepangang pulisya at sinabing, "Inaamin ko po, ako ang kumuha ng pera sa bangko, pero hindi ako ang pumatay sa babaeng iyon. Naglalakat lamang ako sa kalsada noong gabing iyon ng aksidente kong mapulot ang isang bag na inabandona sa gilid ng daan. Nang buksan ko ito, nakita ko ang bankbook, ang opisyal na selyo, at ang identification card ng biktima. Dahil gipit na gipit ako sa pera, sinubukan kong hulaan ang password gamit ang petsang kanyang kapanganakan at iba pang numero hanggang sa naktagumpay ako. Kinuha ko ang unang 3 milyon at dahil natakot akong mahuli kung uulit pa ako, inutusan ko ang mga pamilyar na babae sa bar na kunin ang natitira at binigyan ko silang ang bahagi. Ako ay isang magnanakaw, inaamin ko iyan ng buong puso. Pero hindi ako mamatay tao. Kung pilit ninyong sinasabi na ako ang sumaksak sa kanya at naktapon sa dagat, patunayan ninyo. Nasaan ang matibay ninyong ebidensya? Ang salitang ito ay parang isang matalim na patalim na sumaksak sa dibdib ng mga investigador. Alam na alam nilang nagsisinungaling ang lalaki. Alam nilang imposibleng mapulot lamang ng basta-basta ang pinakaingatang bagni. Yang napalagi nitong yakap-yakap at hindi kailanman inilalapak kahit saan. Ngunit sa kabilangang kanilang galit, naramdaman ng mga pulis ang matinding kaba at pangamba.
15 taon na ang nakalipas, iyan ang pinakamalaking kalaban nila. Ang bangkay ng biktima ay matagal nang nabulok at naagnas sa alat ng dagat. Tinangay ng alon ang anumang posibleng bakas ng pawis, balat, o dugo na maaring magamit para sa DNA testing. Wala ring ni isang CCTV footage sa mismong lugar kung saan pinahirapan at pinatay si Yang dahil hindi malinaw kung saan ginawa ang mismong krimen. Ang tanging matibay na hawak ng mga pulis ay ang circumstantial evidence o ang katotohanang siya ang kumuhang pera kinabukasan. Sapat na ba ito upang kumbinsihin ang mga mahigpit na mahistrado na siya ang walang awang halimaw na sumaksak ng 40 beses sa dalaga? Dinala ang kaso sa korte at sinimulan ang napakahabang paglilitis. Sa unang pagdinig sa unang antas ng hukuman, naniwala ang huwes sa argumento at pinagsama-samang ebidensya ng mga pulis. Hinatulan ang lalaking habang buhay na pagkakakulong. Umiyak sa tuwa at gumaan ang dibdib ng kapatid niyang. Nang iapela ng kriminal ang kaso, umakyat ito sa mas mataas na hukuman. At muli, pinagtibay nito ang hatol na habang buhay na pagkakakulong. Inakala ng lahat na sa wakas, tapos na ang laban. Inakala ng buong bansa na makakamit na ang pamilya, ang inaasam nilang kapayapaan matapos ang 15 taong pagdurusa at pahihintay sa kawalan. Ngunit hindi sumuko ang tuso at walang pusong kriminal. Hindi niya tinanggap ang pagkatalo. Gamit ang kanyang mabihasang abogado, iniayat niya ang pinakahuling apela sa Korte Suprema, ang pinakamataas na yugto ng hustisya sa buong South Korea. Ang anumang desisyon na ilalabas ng Korte Suprema ay magiging pinal, pangkalahatan, at hindi na kailanman mababago ng sinuman. Walang makakapigil sa kanilang hatol, habang nahihintay ang buong bansa ng may halong kaba at pananabik sa magiging hatol. Isang nakakabiglang anunsyo, ang inilabas ng mga pinakamataas na mahistrado ng bansa. Isang desisyon na wawasak sa puso at pegas ang pamilyang biktima. Magpapabagsak sa mga tuhod ng mga pulis na nagbuhos ng dugo at pawis, at magpapakita sa buong mundo kung gaano kalupit at kapait ang kakulangan ng hustisya. Ano ang naging pinal na hatol ng Korte Suprema na ikinagulat ng lahat, at paano nito tuluyang binago ang kasaysayan ng krimen sa bansa na magiwan sa inyo ng matinding galit? Dumating ang araw ng pagbababa ng pinal na hatol mula sa Korte Suprema. Ang buong pamilya niyang, ang mga pulis na nag-alay ng kanilang buhay at oras sa kaso, at ang buong bansa ay nag-abang ng may pigil na hininga. Inaasahan ng lahat na ang pinakamataas na hukuman ay magsisilbing huling sandigan ng katarungan para sa isang inosenteng dalagang ninakawan ng kinabukasan. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng pag-asa ay napalitan ng matinding galit, pagkabigo, at walang katapusang pagluha. Sa opisyal na pahayag Korte Suprema noong buwan ng Hulyo, taong 2011, inutusan nila ang mas mababang hukuman na muling suriin ang kaso. Ang dahilan? Ayon sa mga mahistrado, bagaman kapanipaniwala ang kwento ng kapulisan, hindi sapat ang mga pinagsama-samang ebidensya upang patunayan ng walang anumang pag-aalinlangan na ang lalaking nakasombrero ang mismong sumaksak at pumatay kay Yang. Ikinatuwiran ng Korte Suprema na walang nakasaksi sa aktwal na pagpatay. Walang nakuhang patak ng dugo biktima sa damit ng suspek. Walang nakuhang balat o buhok ng suspek sa katawan ng biktima dahil matagal na itong naagnas sa dagat. Ang lahat ng hawak ng pulisya ay itinuring lamang ng mga hindi direktang ebidensya. Ayon sa batas, ang pahawak ng pera at bankbook ng isang patay na tao ay nagpapatunay lamang na siya ay isang magnanakaw. Ngunit hindi ito automatikong nagpapatunay na siya ay isang mamatay tao. Maari ngang ninakaw niya lamang ang bag, gaya ng kanyang palaging iginigiit. Dahil sa kautusang ito, napilitan ang mataas na hukuman ng busan na baliktarin ang kanilang naunang desisyon. Mula sa habang buhay na pagkakakulong, ang hatol sa lalaki para sa kasong pagpatay ay naging walang sala. At noong Oktubre ng parehong taon, formal na pinagtibay ng Korte Suprema ang pagpapawalang sala. Bumaksak ang mundo ng kapatid ni Yang. Halos mawalan siya ng malay sa loop ng korte nang marinig ang pinal na desisyon. Ang maimbestigador na nakatayo sa likuran ng silid ay napayuko. Ikinuyom ang kanilang mga kamao hanggang sa mamanhid, habang tahimik na tumutulo ang kanilang mga luha. Sa paningin nila, napakalupit at napakabulag ng batas. Sa gitnang labis na paghihinakpis, isang malaking katanungan ang umalingaw-naw sa isipan ng marami. Kung kinakailangan palaging, may aktwal na nakakita o may hawak na dugo upang mapatunayan ang isang krimen na nangyari 15 taon na ang nakalipas, paano na ang mga biktima ng matatalinong kriminal na marunong magtago ng kanilang mga bakas? Malaya at nakataas ang noong lumabas ng korte ang lalaki. Nakangiti siya habang pinapanut na mga nangingit-ngit na investigador. Tuluyan siyang nakawala sa kamay ng batas para sa krimen ng pamamaslang.
Naiwan sa era ang lahat ng paghihirap, puyat, at sakripisyo ng mga taong naktangkang ihanap ng katarungan siyang. Dahil sa kawalan ng iba pang suspek at sa kawalan ng bagong ebidensya, ang kaso ng pagpatay sa Tayang Cafe ay muling ibinalik sa malamig na kahon ng hindi lutas na krimen. Isa na lamang itong kwentong paminsan-minsan ay inaalala, ngunit unti-unti ring ibinabaon sa limot ng lumilipas na panahon. Sa bawat pagpatak ng ulan sa dalampasigan ng busan, tila ba bumabalik ang alingaw-ngaw ng isang pangarap na pilit pinatay. Si Yang, ang 22 taong gulang na babaeng walang ginawa kundi maging mabuti at masipag. Ang babaeng naktis ng pagod araw-araw, hindi bumili ng magagandang damit, hindi nagliwali, upang makapag-ipon lamang para sa kanyang pangarap na maging isang sikat na tagapagluto. Ang kanyang sipag at pag-ingat sa kanyang pinahirapang pera, na palagi niyang daladala sa takot na manakaw ito, ang siya pa mismong naging dahilan ng kanyang maagang paglisan. Isang napakapait na kabalintunaan ng buhay. Namatay siya ng may takot at matinding sakit, hindi lamang sa 40 saksak na bumaon sa kanyang laman, kundi sa katotohanan ang lahat ng kanyang pinahirapan ay mapupunta lamang sa kamay ng isang taong walang kaluluwa. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling bukas ang kaso sa papel dahil sa batas na naktanggal sa limitasyon ng panahon para sa pagpatay. Subalit sa realidad, ito ay isa ng tuluyang patay na kaso maliban na lamang kung may isang himalang mangyayari. Maliban na lamang kung may isang taong usigin ngang sarili nitong konsensya at lalantad upang sabihin ang buong katotohanan. Ngunit habang hinihintay ang araw na iyon, ang taong pumaslang kay Yang ay patuloy na humihinga, naglalakad sa parehong mga lansangan na ating nilalakaran at maring nakpaplanong ang kanyang susunod na biktima. Paano natin matatanggap na ang batas na ginawa upang protektahan ang mga mahihina at inosente ay siya ring naging sandata upang mapalaya ang isang halimaw? Kung ikaw ang tatanungin, mayroon pa bang tunay na hustisya sa mundong ito? O ito ba ay isang ilusyon na lamang para sa mga taong walang kapangyarihan at walang pera?